magbasa ng salita ng Diyos. Ayan. So, pwede ba nating ipakita yung salita? Ayan. Thank you po. Sa lahat po ng mga nagsusulat at mga nag-take down, please. Ang sabi po dito po sa Psalms chapter 27 verse 14, wait on the Lord, be courageous. In other translation, be strong, and He will strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. In Isaiah chapter 55, verse 8 to 9. Yan. Sabi po dito sa Isaiah 55 po yan, hindi po yan Psalms. That is Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, and your ways are not my ways, says the Lord. Verse 9, for us the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Let's just pray. Father, we thank you so much for this wonderful morning. Bless thy word na siyang amin pong pag-aaralan ngayong umaga. Lord, guide your servant and bless all thy people na siyang makikinig at tatanggap ng iyong mga salita. At kailanman hindi ito mananakaw ng kaaway, bagkus ito'y maging kapakipakinabang sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. At ngayong umaga pong ito, alam mo ninyo, I am so blessed from this word na atin pong pinag-aralan. And by the way, ako po ay napagpala din sa salitang ito when I learned from this message. No po, kasi napakaganda po ng mensahe pong ito. And I hope and I pray as we receive this message this morning, tayo din po ay patuloy na magbubukas ng ating mga puso upang mas lalo tayong mapagpala. Now, dito po sa talata po na atin pong nabasa at nakita, napakahalaga po na maintindihan po natin ito. Because in Psalms chapter 27, verse 14, dito po natin makita na kung paano tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na kung saan God is encouraging us, God is telling us na ang sabi po niya doon, wait for the Lord. Now, napakahirap, minsan nakaka-bored na maghintay sa Diyos because as people of God, lalo tayo na mga Kristiyano, mga mananampalataya, madalas lagi tayong nagmamadali. Hello, mga kapatid, mga minamahal. When we pray, madalas tayo laging nagmamadali. Gusto natin na kapag tayo'y nananalangin, agad-agad nandyan yung ating mga ipinapanalangin. But you know, mga kapatid, mga minamahal, hindi po ganyan ang Diyos. Laging ang Panginoon ay nagtuturo sa atin na matuto tayong maghintay. Matuto tayong magtiwala sa Kanya. Kaya dito si Haring David ay nagsasabi, wait on the Lord. Maghintay tayo sa Panginoon, maghintay tayo sa Diyos. Dahil habang tayo'y naghihintay, siya yung magbibigay ng lakas sa atin. Siya yung magpapalakas sa ating mga puso. That whatever prayers that we have, kailanman hindi tayo bibiguin ng Diyos. And hindi po natin dapat inuutusan ang Diyos that when we pray, para mapakiramdam, para bagang ginagawa nating utusan ang Diyos, ginagawa nating genie ang Diyos. Hello, mga kapatid. Hindi po dapat ganyan. We as people of God, in our journey, in our Christian life,
No, dapat maiintindihan natin na ang sabi po sa sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, your thoughts, my thoughts is not the thought of God. Magkaiba po tayo. Alam ng Diyos ang tamang panahon at oras para sa atin. Huwag nating pangunahan ang Panginoon. Amen. That's why sa umaga pong ito, matuto tayo na maghintay sa tamang panahon. Because hindi po natin hawak ang isipan ng Diyos. Kaya malinaw na ipinakita ng Diyos kay Prophet Isaiah, ang sabi niya, for my thoughts are not your thoughts, and your ways are not my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kaya po sa umagang ito, no po, bagamat medyo mahaba po ito, ang akin pong ituturo, susubukan ko po ito na paikliin, na naiintindihan din naman. That's why ang atin pong topic, ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga, it's all about trust and God's timing. Trust on God's timing. Amen? Glory to God. Are you excited? Trust on God's timing. Napakahalaga po kasi na maiintindihan natin, maunawaan natin na paano ba tayo nagtitiwala sa Diyos. Sa tamang timing ng Diyos, hindi po timing natin. Hindi po timing ng tao, kundi timing ng Diyos. And you know what? In His time, in the timing of the Lord, He will make all things beautiful. He will make all things beautiful. Kaya po mayroong mayroong apat na points na gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong umaga about trust on God's timing. Kasi napaka-importante po nito na maintindihan po natin. Because number one, God's timing is perfect. Number one, God's timing is perfect. Hindi kailanman nagkakamali ang Diyos. Amen? Laging perfect. Kung kailan, anong oras, dapat sasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Because mayroong mga pagkakataon na when we pray, parang walang ginagawa ang Diyos. Parang hindi naririnig ng Diyos yung ating mga panalangin. And all of a sudden, nung nandoon tayo sa sitwasyon na hindi na natin alam, and all of a sudden, God will answer all our prayers. Nandoon pala, sumasagot pala ang Diyos, kasi doon pala mas maigit na kailangan natin ang ating mga panalangin. Amen? Because God's timing is based on His sovereignty and plan. God's timing is based on His sovereignty and plan. Laging nakabase sa kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang plano, ang kanyang timing. Kaya yun ang pinakamasarap. Na kapag naintindihan natin yung Psalms chapter 27 verse 14, na yung sabi doon, wait on the Lord. Na hintayin natin ang Diyos. Dapat marunong tayong maghintay. Doon sa Psalms 27 verse 14, malinaw na iniutos ng Diyos sa atin. Wait on the Lord. Be courageous. And that is God's plan sa bawat isa sa atin. Kaya mahalaga po. Sorry po, I'm sorry. Praise the Lord.
Mahalaga na maintindihan natin that God is commanding us na maghintay lagi sa kanyang tamang perfect timing. Huwag nating pangunahan ng Diyos. Huwag tayong gumawa o makbang sa sarili nating diskarte, sa sarili nating galing, sa sarili nating talino. Amen, mga kapatid. Hintayin natin ang tamang timing ng Panginoon. Because God's timing is perfect. Kaya ang sabi doon sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your paths. Mga kapatid, napakaganda at napakalinaw ng Proverbs. King Solomon said, trust in the Lord. Trust in His perfect timing. Kumusta po tayo when we pray? Kumusta po tayo kapag may mga pangangailangan tayo? Kumusta po tayo kapag may mga gusto tayo? Kumusta po tayo kapag inip na tayong naghihintay sa ating mga ipinapanalangin? Hello po, mga kapatid, mga minamahal. God's timing is perfect. Perfect po ang timing lagi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. And also, God's timing. This is all about trust in God's sovereignty and timing. Trusting God's sovereignty. Amen. Glory to God. And also, number 2, God's timing. God's timing is often different from ours. God's timing is often different from ours. Madalas, mga kapatid, mga minamahal, iba ang timing ng Diyos. Iba ang plano ng Diyos. No po, kaysa mga plano natin. Because tayo nakabase sa emosyon, nakabase lagi sa ating mga nakikita, but hindi po ganyan ng Diyos. Amen. God's timing is different, oftenly different from ours. Amen, mga kapatid. Kaya yun yung kailangang maintindihan natin. Magkaiba ang isipan mo at ang isipan ko kaysa isipan ng Diyos. And that is again in Isaiah 55 verse 8 to 9. Amen. Yun yung maintindihan natin na magkaiba ang atin pong isipan. Kaya iba ang plano ng Diyos. Madalas iba ang plano mo, iba ang plano ng Diyos, iba ang plano natin. God's timing is often different from ours. God's timing is not our timing. Amen. Hindi po ito hindi ito ating timing. Glory to God. Kaya dapat tayo, mga kapatid, mga minamahal, lagi po nating naisin ang timing ng Diyos. When we pray, wait patiently upon the Lord, upon His timing, because His timing is perfect. Amen. Glory to God. Number 2. Ayan. Medyo mamadaliin ko lang po. Number 2. Ano po? Trust on God's timing, waiting on God. Ano po? Hinihintay natin ang Diyos. Waiting on God. Waiting on God shows trust and faith.
Ulitin ko po, waiting on God shows trust and faith. Yun yung mahalagang maintindihan po natin. Na habang naghihintay tayo sa Diyos, ipinapakita natin ang atin pong pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Amen. Gaano ba kalaki, gaano kalalim ang ating pagtitiwala sa Diyos? How big our trust and faith to God. Amen. Huwag nating madaliin ang Diyos. Paano ba tayo nakikilala? Paano ba tayo nakikita? As we wait upon the Lord, upon the timing of God. Tayo ba yung mainipin? Tayo ba yung mga laging nagmamadali? Na kulang sa pasensya? At hindi po dapat ganon. Ano pong sabi po? Again, doon sa Psalms chapter 27 verse 14. Isaiah 40 verse 31. Isaiah 40 verse 31. Amen. Ano pong sabi po dito sa Isaiah 40 verse 31? But those who wait on the Lord will renew their strength. They will rise up with wings like eagles. They will run and not be weary, and they will walk and not faint. Ito yung dapat maintindihan natin na napakasarap palang naghihintay sa Diyos. Hindi pala dapat tayo nagmamadali. Because, ang sabi niya dito, God will renew our strength. Hindi ka mapapagod. They will rise up with wings like eagles. Gaano katindi ang mga agila. Hindi po yan nagmamadali na naghahanap ng pagkain. They have timing. Mayroon po silang tamang timing sa pagdagit, sa pagkuha, sa pagsisid, sa dagat, sa tubig, o sa pagdagit ng anumang mga gusto nilang kainin. Hindi po sila nagmamadali. Kasi sa bawat bagay na gusto nating makuha, makamtan, there is a perfect timing. Everything. Amen, mga kapatid. Alam nyo, yun yung pinakamasarap na mayroong Diyos na kasama tayo. We as people of God, lagi po nating sa puso at sa isip na lagi tayong may kasama. Hindi tayo kailanman pinabayaan ng Diyos. And also, God's timing often involves preparation and growth. Amen. God's timing often involves preparation and growth. In Habakkuk chapter 2 verse 3, Habakkuk chapter 2 verse 3, Ephesians chapter 2 verse 10, na po ang sabi dito sa Habakkuk, for the vision is yet for the appointed time, but in the end, it will speak and not lie. Even though delays, wait for it, because it will surely come. It will not delay. Glory to God. Alam niyo, tingnan niyo kung paano sinasabi ni Prophet Habakkuk that for the vision is yet for the appointed time, but in the end, it will speak and not lie. Mangyayari, magaganap, darating, whatever things that we pray. Amen.
Kaya nag-i-involve po ito ng preparation. No po, inihanda lang tayo ng Diyos sa tamang panahon. Just like parents na kasama ko ngayon. No po, marahil mayroon kayong mga nagiging anak na gustong-gusto ang isang bagay pero hindi pa ang tamang panahon para sila magkaroon sa bagay na iyon. Kailangan nilang maghintay, kailangan nilang nandoon sa preparation, kailangan nilang matuto, kailangan nilang lumago, kailangan nilang maunawaan at maintindihan ang mga bagay-bagay bago natin ibigay at ipagkaloob sa kanila. Ano pong sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 10? Ang sabi po doon sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good deeds, which God ordained beforehand that we should be active in them. Noon pa man, mayroon ng magandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. At mangyayari ang lahat ng bagay in God's timing. Amen? Let us wait on God. Maghintay ka lang sa Diyos. Huwag tayong magmamadali. Praise God. Kaya mahalaga po. Because tayo, sabi niya doon, we are workmanship of God, created in Christ Jesus. What? For good deeds. Para sa ikakaayos at ikagaganda ang bawat bagay na nais ng Diyos na ating maranasan. Kaya maraming mga tao nagpi-fail because nagmamadali. Hindi natutong maghintay. Kaya sa kakamadali, na-miss yung plano ng Diyos. Na-miss yung nais ng Diyos sa kanyang buhay. Ang kalooban ng Diyos. Amen? And number 3, trust on God's timing. It's all about patience and trust. Paano ba tayo naghihintay? Amen? Paano ba tayo naghihintay, mga kapatid? In 2 Peter chapter 3 verse 8. 2 Peter chapter 3 verse 8. But, dearly loved ones, do not be ignorant of this one thing, that with the Lord, one day is like 1,000 years, and 1,000 years like one day. See? Naiinip tayo kasi hindi natin nauunawaan, hindi natin naiintindihan na ang 1,000 taon natin ay isang araw lamang sa Diyos. Hello? Mga kapatid, mga minamahal. Kaya yung 2 araw, 2 buwan, 2 taon natin, oras lang yan sa Diyos. Oras lang yan ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong magmamadali. Dahil magkaiba ang oras mo, magkaiba ang panahon mo, magkaiba ang nais ng Diyos sa atin. Amen, mga kapatid, mga minamahal. Because patience is the key to trusting God's timing. Patience is key to trusting God's timing. Yung paghihintay ay susi na tayo'y nagtitiwala sa oras at timing ng Diyos, sa panahon ng Diyos. Hello? Mayroong tamang susi at yan ang susi na ating pwedeng gamitin. Lord, thank you. Teach us more to wait upon your will, upon your timing. Patuloy tayong manalangin sa Diyos. Amen.
In Psalms 37 verse 7, Proverbs chapter 15 verse 16, Psalms 37 verse 7. Ang sabi po dito, rest in the Lord and wait patiently for Him. Do not fret because of the one who prospers in his way, because of the man who carries out wicked schemes. Anong sabi po dito ni Haring David? Huwag kang mainggit kung ang iyong mga kapitbahay, kaibigan, sila'y naging parang successful na, naging mapera na, naging mayaman na, sila'y pinagpala. Bakit ako, Lord? Ang tagal-tagal ko nang nagpipray. Lord, ang tagal-tagal ko nang nagsisimba. Lord, ang tagal-tagal ko nang naglilingkod sa inyo. Bakit ganito pa rin ako, Lord? Bakit wala pa rin? Bakit sila hindi naman naglilingkod? Sila'y gumanda ang buhay, gumanda ang karir. Bakit ako? Nung sabi po doon, rest in the Lord and wait patiently for Him. Maghintay ka lang. Pabayaan mo sila. Amen. Yun yung pinakamaganda dito. Na kung nakikita mo man na sila'y pinagpala, pray for them. Thank God for their lives. Huwag tayong mainggit because there is a perfect timing for us. Ano pong sabi sa Proverbs chapter 15, verse 16? Proverbs 15, verse 16. Bitter is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it. Mas maganda na mayroon tayong maliit na takot sa Diyos kaysa mayroon kang maraming treasure, malaking kayamanan, pero gumugulo ang iyong isipan, gumugulo ang iyong buhay. Amen. Mas masarap po yun na nagkakaroon lang tayo ng takot sa Diyos. And that is the great treasure. If we have faith, we have fear in God. Amen. Trusting God's timing brings peace and confidence. Glory to God. Nagbibigay po ito ng kapayapaan at kumpiyansa sa ating mga sarili. And you know what, mga kapatid, ang magkaroon ng kapayapaan at kumpiyansa ay higit sa kayamanan. Amen? Sino po ang naniniwala na mas masarap yung nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi kaysa mayroon kang maraming kayamanan pero hindi ka nakakatulog? Hello? Amen. Diba? Ang sarap nun. Yung kahit wala kang pera o kahit yung pera mo ay piso, kahit yung pera mo ay 20, kahit yung pera mo ay 100, pero nakakatulog ka ng mahimbing kaysa mayroon kang millions doon sa account mo or saan man. But hindi ka nakakatulog. Hallelujah. Ano pong sabi po sa Isaiah chapter 26 verse 3? You will keep him in perfect peace. Grabe ano. You will keep him in perfect peace, whose mind rest on you because he trusts in you. Grabe po ang ano dito ni Prophet Isaiah. Perfect peace. Whose mind, yung kanyang isipan, ay laging nasa Diyos. In Philippians chapter 4, verse 6 to 7, Philippians chapter 4, verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving,
present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sabi ni Paul, huwag tayong mabalisa, huwag tayong magugulumihanan sa maraming bagay. But in everything, in every situation, pray. Pray with thanksgiving. Present your request to God. Yung pinakamasarap na matuto tayong manalangin. Amen? Glory to God. Because Amen. kapayapaan will transcend all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. And number 4, yan, matatapos na po tayo. Konti na lang. Mga kalating oras na lang. Praise the Glory to God. Number 4, God's timing is worth it. God's timing is worth it. Wala nang pinaka worth it, kundi yung hinintay natin, yung tamang oras at panahon ng Diyos. Amen? God's timing often leads to greater blessing. Wow! Diba? Ito yung gusto-gusto natin na bilang mga anak ng Diyos. Ang oras at panahon ng Diyos, madalas, magdadala ito sa atin ng malaking pagpapala, malaking biyaya sa ating buhay Kristiyano. Kapag nandun tayo sa tamang timing ng Diyos. Amen? Yung maganda doon. Ano po doon sabi sa Jeremiah 29 verse 11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Wow, grabe ano po. Alam na pala ng Diyos noon pa man yung kanyang plano para sa iyo, para sa akin, para sa atin. Amen. Alam na po yan ng Diyos. Kaya huwag tayong magmamadali. At alam niyo yung plano niya not to harm us, but to give us hope and future. In Romans chapter 8 verse 28, Romans chapter 8 verse 28, sabi niya, for we know that in all things God works for the good of those who love Him. Lahat daw ng bagay ay para sa ikakaganda at ikakaayos ng ating mga buhay. Amen? Have been called according to His purpose. God's timing is worth it because this is trusting God's timing demonstrates faith and obedience. Trusting God's timing demonstrates faith and obedience. Ito ay pagpapakita ng ating totoong pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Amen. Pagsunod. Grabe po. Kumusta po tayo? In Genesis, hindi ko na po siya dyan inilagay sa mga nagsusulat. In Genesis chapter 22, verse 1 to 4, yan. Genesis 22, 1 to 4, this is all about kung paano tinawag ng Diyos si Abraham para i-offer si Isaac. Amen. Alam niyo, ipinakita talaga ni Abraham kung gaano kahalaga sa kanya ang Diyos by obeying God. By obeying the Lord. Amen. Kaano ba talaga kahalaga sa atin? Ano bang mas mahalaga sa atin? Ang ating pag-ibig, pananampalataya sa Diyos, na masunod siya,
o yung ating emosyon madalas. Amen? Glory to God. That's why, sa umaga pong ito, ano nga po ba ang benefits? What is the benefits of trusting God's timing? Benefits of trusting God's timing. Number one, po, benepisyo ng pagtitiwala natin sa oras at panahon ng Diyos. Number one, katulad doon sa Habakkuk chapter 2 verse 3, no po, ito po yung sabi po niya doon na ang benepisyo nito, na kailanman ay hindi po madidelay. But number one po na benepisyo, peace and confidence. Peace and confidence. No po. Trusting God's timing brings peace and confidence. Nagbibigay po ito ng tunay at totoong kapayapaan sa ating mga buhay. Amen? Glory to God. And that is, makikita po natin sa Isaiah chapter 26 verse 3. No, Isaiah chapter 26 verse 3. Philippians chapter 4, nandiyan na po yung mga verses kanina. No po, Philippians chapter 4 verse 6 to 7. And number 2 na benepisyo po nito, growth and preparation. Growth and preparation. Dito po makikita natin na ikaw ay pinapalago, pinapayabong ng Diyos at inihanda ng Diyos. Amen? Sino ba ang ayaw lumago? Lahat tayo, I pray. Na we desire, we pray na Lord, lumago ang aking buhay spiritual, lumalim ang aking buhay spiritual, lumalim ang aking pagkakakilala sa inyo, lumalim ang aking pag-ibig sa inyo, lumalim ang aking pagnanais na ikaw ay paglingkuran. Amen. Glory to God. I hope na yan yung dinidesire natin. Dahil every time na mayroong ginagawa ang Diyos, mayroon siyang gustong iparanas sa atin. Because God's timing often involves preparation and growth. Dinadaan ka ng Panginoon sa maraming bagay dahil inihanda ka niya sa maraming pagpapala sa buhay na ito. Amen? Glory to God. At yan po ay makikita natin in Habakkuk chapter 2 verse 3 and Ephesians chapter 2 verse 10. And number 3 na benepisyo po is greater blessings. Greater blessings. Kaya matatapos na po tayo. Greater blessings. It will bring great blessings to us. Na po. And that is the benefits of God's timing. Amen. Kaya po bilang panghuli, pantapos, and as we apply all those things na atin pong narinig, trust God is in control and His timing is perfect. Trust God is in control and His timing is perfect. Pangalawa, bilang aplikasyon, wait on God's timing even when it's difficult or uncertainty. Kahit minsan, hindi mo alam, nahihirapan, but wait upon the Lord. Number 3, remember God's love, God's faithfulness, and God's goodness. Lagi kang bumalik, alalahanin natin ang pag-ibig, katapatan, at kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. And the last one, trust God's timing is worth it, even when you don't understand. Minsan, hindi natin maunawaan. Amen? Kaya po, trusting God's timing
we can experience peace, confidence, and faith in His plan for our lives. And this morning, I hope na tayo po, na bawat isa, ay natuto na magtiwala sa oras at panahon ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Father, thank you so much for this wonderful morning. Bless thy word. Bless thy people. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise God. Ayan po, si Pastoral Lorna. Yan, salamat po Pastor Felix Aglag sa iyong dinalang mensahe.